Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Philippine officials dumating na sa Indonesia ngayong Martes para sa turnover ni Mary Jane Veloso. Dumating na sa Indonesia ang mga opisyal ng Pilipinas kaninang madaling araw ngayong Martes, December 17, para sa turnover ng nakakulong na Pinay worker na si Mary Jane Veloso. Pinangunahan ni Department of Foreign Affairs for Migrant Workers Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, ang mga opisyal ng Pilipinas na nagtungo sa Indonesia. Umalis ang mga ito dakong alas 9:15 ng gabi nitong Lunes, at dumating sa Sukarno-Hatte Airport pasado hating gabi ng Martes. Magtutungo naman si Yusek De Vega sa Embahada ng Pilipinas sa Indonesia para sa pagproseso ng mga papeles ni Veloso para ma-repatriate sa bansa. Ayon kay Yusek De Vega, posibleng isagawa ang turnover kay Veloso sa paliparan. Magkakaroon din ng isang press conference ngayong araw para sa turnover ni Veloso. Samantala, inaasahan na darating si Veloso sa Pilipinas bukas araw ng Miyerkules, December 18. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal ng Pilipinas sa pamilya Veloso, kaugnay sa paglilipat at pagdating ng Pinay sa bansa. Sinabi naman ni De Vega na ang Department of Justice ang posibleng in charge sa airport pagdating ni Veloso o ang Bureau of Corrections, pero ang DOJ aniya ang nakikipag-ugnayan sa pamilya ni Mary Jane. Sa iba pang balita, pagratifika ng Senado sa Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan, magpapalakas sa defense cooperation ng dalawang bansa. Ikinatuwa ng Armed Forces of the Philippines ang ginawang pagratifika ng Senado sa nilagdaang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, mapalalakas pa nito ang ugnayan at kooperasyong pangdepensa ng Pilipinas, sa pamamagitan ng pinalawak na pagsasanay sa puwersa ng Japan. Makatutulong din ito sa pagpapalakas ng territorial defense lalo na sa maritime domain awareness sa pamamagitan ng technology transfers at intelligence sharing. Binigyang diin pa ni Padilla na makatutulong ito sa pagtutulungan ng dalawang bansa na harapin ang mga hamong pangseguridad partikular na sa West Philippine Sea, at pagtibayin ang pagtatanggol nito sa soberanya ng bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.